Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong update na naman ang gagawin nating araw na ito. Okay? Ito yung una nating pag-uusapan. Itong rally ng si Kiko Pangilinan at itong Kabataan Party List, nilangaw ang kanilang rally. Nilangaw ang kanilang rally. So, ipapakita ko ang mga ilan na mga pictures dito. At magre-react tayo dyan. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagre-react na patungkol dito kay Bongbong Marcos sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. At ang matindi dito, sinabi po ni VP Sara na mananagot si Bongbong Marcos. Yan ang sabi niya. Mamaya ipapakita ko yan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan ay si VP Sara po ay may sinabi po siya sa video ni Paulo Pulong Duterte doon sa nag-viral video na sangkot umano sa away itong si Paulo Duterte. At may sinabi itong si VP Sara patungkol dito, which is tama nga naman. Okay, mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, itong ating pag-uusapan ay itong legal team ni former President Duterte doon sa The Hague, no? Ang kanyang mga abogado doon ay nag-apila, nag-apila po dito sa ICC na nag-request sila sa ICC na tanggalin ang mga ilan ng mga judges, dahil may reason sila eh. Ito ay patungkol po ito sa pre-trial, sa pre-trial chamber. So, ang nangyari ay ibinasura ito ng ICC. Okay, alamin natin ang buong istorya at buong detalye yan, kasi mahalaga po ito eh. Kasi mahirap naman kung mabahira ng impluwensya, no? Magiging bias yung judges. Sa tingin ng legal team ng former President Duterte ay itong dalawang judges na ito ay magiging bias sa mga pre-trial. Okay? Mamaya, i-detalye natin yan, i-explain natin yan mamaya. Pero, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, as usual, help me po na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay? And sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, kung meron tayong breaking news. And kung nagla-live ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong kumakalat na picture. Nakakatawa nga ito eh. Duda ako rito Nangyari ito sa I think sa Negros. Okay? Nangyari ito sa Negros. Itong Kabataan Party List at itong si Kiko Pangilinan, meron silang ginagawang campaign rally doon, no? Ang nangyari, may mga lumalabas na pictures na walang tao. Ibig sabihin, nilangaw. Ito yung picture, Ito yung picture. Pasintabi na po sa mga bata na nakita Pero ito yung nasa picture na meron pa silang bouncer o akala nyo kung gaano karami.
Yan kung makikita nyo, marami kasi nasa harap nagsiksikan sa harap ng stage, no? Pero sa likod niyan, walang tao. Okay? Ito. Yan, walang tao. I think sa Negros ito nangyari. At alam nyo ba, ayan may nakatalikod na babae na naka-pink, no? So, alam na this na ang mga dumadalo sa mga ganitong kind of rally, mga pinklawan. So, kita nyo dyan, no? Kung sa harap nyo tingnan, yung mga nakapicture sa harap, akala nyo kung gaano karami. Pero, booking sila sa likod, walang tao. I think, ito, di lang ako sure kung ito ay a collection of pictures na mga rally at campaign rally ng mga kabataan party list at ni Kiko Pangilinan. As far as I know, yung kaninang video, yung una, I think sa Negros yun Ito naman iba. Okay? Ano pa? Kita natin. Yan. Yan, nakita na. Kabataan party list Cebu. Sa Cebu pala ito. I don't know kung kanina sa Negros yun at ito naman Cebu naman ito. Sabi nila dito, for goodbye gutom. Are you sure? Goodbye gutom raw. Yan ang hirap sa atin Gagawa tayo ng campaign promise na naman iboto nyo ang Kabataan Party List kasi kapag iboto nyo ang Kabataan Party List, goodbye gutom na raw. Baka mas lalo kaming magugutom dyan. Wag mo nang mag-promise. Gawin nyo lang ang lahat, no? Yan sila. Konti lang sila. Yan. Ganyan, no? Ganyan ka, pwede pa kayong mag-disco kasi ang laki ng space, Ang laki-laki ng space, walang nanonood. I think sa Cebu ito, yan naman, Kasi ito naman I think dito, ito sa Negros ito. I don't know I'm not so sure, pero my point here is, bakit ganito? Bakit nilangaw ang mga campaign rally ng mga dilawan, ng mga pinklawan, ng mga kabataan party list? Yan ang malaking question. Bakit nilangaw sila? Ibig sabihin, wala nang gustong makita itong mga pagmumukha na ito. Yan ang una, ayaw nilang makita. That's plain and simple. Pangalawa, alam naman nila kung ano ang mga ugali nitong mga kabataan party list na ito at itong si Kiko Pangilinan. Alam nila ng ugali nito Ang ugali ng mga ito ay walang ginagawa kundi kontra lang ito ng kontra sa advokasya ng mga Duterte. Kontra lang sila. Sa tingin ko naman, ang taong bayan ngayon, maka-Duterte. Ang Pilipinas talaga ay gusto ang mga Duterte. Ngayon, sinong gustong dumalo sa isang campaign rally na alam nila na kalaban ito ng mga Duterte? Kaya, nilangaw. I think guys pasintabi na, I think sa Cebu ito nangyari. It's not, hindi pala Negros. Kasi akala ko yung building na yan nasa likod na tapos nakita ko kasi yan sa Negros ng ganyang style. I don't know lang if Cebu of Negros. I'm not so sure. But my point here is nakita natin na nilangaw sila. Kumakalat ito sa social media ngayon Kumakalat ito, di ba? So, kayo nang humusga, kung dapat bang iboto itong grupo na ito at kung na-entertain kayo sa ng dagat. Di ba sabi ni Kiko Pangilinan? Yay, dagat! Yay, dagat!
Ayan ang dagat. Hey, dagat. Anong point mo? Di ba? Kayo nang humusga dyan. Ayun na natin ano yun dyan. Okay, punta tayo sa next topic natin na sabi po ni Vice President Sara Duterte, no? Na ikaw, Bongbong Marcos, dapat kang managot. Yan ang sabi ni VP Sara. Dapat kang managot. Ito, play. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President. Teka, wait. Kasi na black and white. Ano nangyari dito? Bakit ito na black and white? Aluhin ko muna. Tanggalin ko muna yung filter. Ayan. Again. Take 2, pasok. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos formal na hilingin ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, ang Pangulo ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at ang ito yung nangyari. 'Di ba? Kung matatandaan natin, si Senator Amy Marcos, pumunta siya sa ombudsman para magsampa ng reklamo laban dito kanila Torre, nila Marbil, yung Junbic Rimulya, si Boying Rimulya, at itong si Lacanilao, no? At ang ilan pang mga kasama dito sa pag sinasabi nilang illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Remember, bakit mayroong nagsasabi, ay Senator Amy Marcos, bakit hindi mo sinali si kapatid mong Bongbong Marcos? Okay. Linawagin natin ha. Maliwanag na presidente po ng Pilipinas si Bongbong Marcos. At ang isang presidente po ay hindi yan po pwede na makasuhan o magsampahan ng reklamo or administrative case. Kasi po, presidente siya. Ang presidente ay merong immunity. Okay? Kapag merong immunity, hindi po pwede. Kahit nga si Pangulong Duterte noon, ang daming mga reklamo patungkol sa, siyempre mga kalaban niya, patungkol po doon sa war on drugs, hindi nila mareklamo. Kaya nga, pagkatapos ng termino ni Tatay Digong, saka na sila nag-iingay. Tapos, ito na nga, nadala doon sa ICC The Hague, which is illegal yun. No? Na proseso. Sa mga nagsasabi, bakit hindi sinali si BBM, yan po ang sagot. Okay? Kaya, si Senator Amy Marcos, do not blame her. Buti nga si Senator Amy ay talagang may ginawa siya, no? Which is tama ito. Ngayon, sabi ni VP Sara, si BBM mananagot rin. Okay? Siguro hindi sa ngayon. Siguro pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos. Yan ang sabi ko lagi. Kapag lagi tayong namumulitika, may consequence yan. Alam ko, itong sina Martin Romualdez at itong sina Bongbong Marcos, by the time na hindi na kayo, wala na kayo sa posisyon sa gobyerno, mayroong maraming nakabinbin na reklamo laban sa inyo. Hindi yan malayo na mangyari. Okay? Especially sa mga panawagan ng taong bayan sa problema ng Pilipinas. Ano ba yun? Mga example, yung sa GAA, GAA. May nakita nga akong video, I think sa Luzon ba yun? Baha. Sobrang grabe yung baha. Nasaan na yung flood control projects mo, BBM? Ito yung mga problema, ha? Ito yung dapat nilang panagutin.
Okay? Ito yung dapat pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, babalik dito at matutuklasan ito. Paglipat nito sa International Criminal Court o ICC. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Kasi hindi naman... ito si VP Sara abogada ito Hindi po pwede na merong mga foreign entity o foreign organization na mangingialam dito sa loob ng Pilipinas. Illegal yan. At walang ibang i-blame dyan si Bongbong Marcos o kung sino man ang nag-utos kay Bongbong Marcos. Ako meron akong ibang paniniwala dyan at in-explain ko na yan. Pero as of now, walang ibang pagbibintangan. Di ba? Patuloy. Mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung wala approval ng... Remember sa kanyang sinabi, lahat ng yun ng pagpapakulong kay Tatay Digong, hindi yun mangyayari kung hindi sa utos ni Bongbong Marcos. Without Bongbong Marcos, ito sina Remulla, John Vic Remulla, Marbil at si Torre, hindi ito gagalaw Okay? You are doing an operation that involves the former president, which is si Tatay Digong. Malaki yun. Pero bakit confident si Torre? Bakit confident si Marbil at itong mga Remulla? Hindi syempre, kung i-analyze mo, they are confident about the operation kasi nga utos ng Pangulo. Diba? Naka-back up sa kanila yung Pangulo. Ang nakakatakot dito, pag hindi na Pangulo si Bongbong Marcos. Diba? Kung after 2028, hindi na wala sa mga kaalyado ni Marcos ang nanalo, kawawa itong si Remulla, John Vic, Boying, Marbil at Torre. Hindi naman kawawa sila kasi ginawa nila, alam nilang mali yun, ginawa nila, di ba? Deserve nyo. President. Kaugnay nito na unang sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Lagi nilang nirason itong Interpol. Pero at the end of the day, Bongbong Marcos, kung ikaw mismong presidente ka, kung hindi mo yan inalaw na maaresto si Tatay Digong, hindi yan maaresto. Huwag mong gawing palusot ang Interpol dahil booking ka. Samantala, inatasan na ng Office of the Ombudsman sina Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Yan ang problema ngayon. Nakikialam kayo. Ayan, yung Ombudsman, inatasan na kayo, Boying Remulla. Ang tigas kasi ng ulo ninyo Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III. Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, at si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw na magsumite ng kanilang counter affidavit. Gawa na kayo ng counter affidavit ninyo. Yung mga abogado ninyo, patulong na kayo. Magpatulong kayo kay Bongbong. Suggestion lang yan. Sabihin nyo kay Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, provide us with an attorney. Siyempre, itong asawa ni Bongbong Marcos, nagtatrabaho ito, may firm ito di ba? Hindi ko lang alam kung sino ang mga abogado nito, di ba? Tutulungan kayo para wala kayong expenses dito. Kaugnay ng reklamong inihain ng Senate Committee on Foreign Relations, sasabihin siguro ng
Ito lang ha, ano lang ito, analysis lang ito. Sasabihin siguro ni First Lady Liza Araneta Marcos, yung kapatid mo ha? Ayoko yung kapatid mo. Oh, ayan. Nanggugulo sa mga tauhan natin. Hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May 10 araw para sumagot dito ang 5 nabanggit na opisyal ng gobyerno. Jed Neresi. So, ayan. Remulla, John Vic, Boying, Marbel, Lacanilao, Atore, iginawa nyo eh. Ayan. Face the consequence sa mga ginagawa ninyo. Ay, super ate, ang galing mo. Ayan. Si VP Sara, ito, nag-react na tungkol sa issue ni Paulo Duterte. Okay? Ito, panoorin natin. Napanood na ni Vice President Sara Duterte ang bahagi ng CCTV footage. Ayan, pinapanood ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, grabe, ang tigas-tigas ng ang tapang-tapang ni Paulo. Tapang-tapang. Kung saan nasangkot sa isang gulo ang kapatid. Ako duda ko rito bago nilabas niyang video na yan, alam na yan ni VP Sara yung kwento na yan na may kaalitan itong si Paulo Duterte. Siguro, duda lang ako alam na niya yan Na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Naging viral ang video kasunod ng ulat ng inihaing reklamong pananakit at matinding pagbabanta laban sa kongresista. Bagaman pinapa-authenticate pa ni Congressman Pulong ang video para... Dapat naman talagang ipapa-authenticate yan. Kasi hindi po pwede na kusang sumulpot yan sa social media na walang aabin, di ba? Dapat sabihin sino ang nagkalat nitong video na ito. Sino ang nagpapalabas, nag-upload nitong video na ito? Saan ito galing? Anong CCTV? Anong serial number ng CCTV? Ito yung pagbabasihan ng korte. Okay? Authenticate nga eh. Kasi kung walang authentication, hindi mo na sila sasagot dyan. Especially na wala itong audio. Walang audio. Meaning, hindi natin alam kung ilalagay yung audio. Hindi natin alam, baka skit yun. Nagva-vlog lang sila. Yan ang katotohanan. Kasi yung video says 1,000 words. Kita mo yung video, di ba? Grabe. Si Paulo Duterte, bullying-bully. What if vlog yun? What if nag-skit lang sila? What if nagdrama-drama sila kasi nagvo-vlog sila? Pwede yun eh. Sasabihin ni Paulo sa korte, nagvo-vlog kami. Drama namin yun eh. Diba? So, kailangan natin ng audio. Biro lang. Ang sa akin ba, mas mahusay kasi pag mas magaling pag merong audio. Kasi kita natin yung reaction, yung boses ni Paulo at yung kanyang kaaway, makita natin na ano yung pinagtalunan nila. At diyan natin ma-judge kung may kasalanan ba si Paulo o wala. Di natin alam, baka ipinagtanggol lang niya yung itong mga babaeng sinasabi niya. Di ba? Yan ang importante. Kay VP Sara, mainam na ring lumabas ang footage bago ang midterm elections sa May 12. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakamag-desisyon na ang mga butante, sino ba talaga ang pininingi. So, which is, si VP Sara po, they are very genuine, no? Sa kanilang mga sagot. Sabi ni VP Sara, mabuti na yan na yung video na yan ay lumabas na sa publiko para alam natin ano ang reaksyon ng publiko. Kung ma-discourage ang publiko dahil sa ginawa ni Paulo, so be it. Okay? So, buti na lumabas yan. At the end of the day, it's Paulo Duterte. Kung ayaw nyong iboto ang mga Duterte,
Bahala kayo. Yan ang sabi ni VP Sara, di ba? Oh. na kandidato. Sa kabila nito, muling iginiit ng pangalawang Pangulo na bahagi ito ng pagpapabagsak sa kanilang pamilya ng PBBM Ay, administration. of course. Plano na ito. May script na ito. May script na ito. Bakit natin nasabi? Unang-una, walang audio. Pangalawa, nangyari ito February. Ano na ngayon? May na. Anong purpose nyo? Bakit ngayon nyo lang yan inilabas? Di ba? Ang mga abogado na anya ng kanyang kapatid ang bahala sa reklamong kinakaharap nito. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira sa Isemba na papagsakit yung kalaban nila sa Mutulo politika. Samantala, hindi naman sang-ayon ng isang House Assistant Majority Leader sa paniniwalang ito ni VP Sara. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi pa mumulitika. Isa naman tong si Adjong eh. Ikaw ba, Adjong ba? Ikaw yung mga ikaw yung nag-iingay, ha? Ano ito eh? Siya yung nag-iingay, sina Abante, si Chua, binabanata ni VP Sara, pero siya yung nag-iingay. Alam mo, Adjong, bakit hindi ka na lang tumahimik? Kapag tanungin ka patungkol dyan, tumahimik ka na lang kasi mas lalo kang masira at mas lalo kayong matatalo niyan. Ang paghingi ng pananagutan sa isang public official na nasasangkot sa matitinding kontrobersya. Para sa palagay ko, it's yun yung naging default reaction ni Vice President Sara whenever there's an incident involving her and some of her. Actually, Adjong, hindi yan default. Ha? Hindi yan magiging default kung si VP Sara ay nagsasabi lang ng totoo. Di ba? Kung sasabihin ni VP Sara na ang mga tuwadkom ay pasaway, hindi pasaway talaga kayo. Kung sasabihin ni VP Sara na itong video na ito ni Paulo Duterte ay mga paninira nila, o di yun, hindi yun default. Paano naging default yun? Ha? Baka kayo yung default. Default na talaga kayo na kahit anong gawin ni Duterte, ni VP Sara, kontra lang kayo ng kontra. Ha? Yun ang default nyo. Close associates. Puro politika na lang ang sinasabi or the Ano ha? Coming from you ha? Pamumulitika? Si VP Sara pa talaga ang sinabihan yung pamumulitika? Ha? Humarap ka sa salamin, Adjong. Sabihin mo yan sa sarili mo. administration is behind this or that. It's just a matter of holding public officers into account. Gate din ng Bakit? Ano bang ginagawa nila, Paulo? Di ba? Ano ginawa nila? Kung merong reklamo, di haharapin. Di ba? Paano yan? Tatanungin si VP Sara, syempre, sasagot siya. Ikaw nga hindi ka tinatanong, sumasagot ka eh. Di ba? Hayaan mo na sina Abante at itong sina Chua, sila yung sumagot sa banat ni VP Sara. Ikaw nagbida-bida ka eh. Kongresista kung sakaling may mga biktima ng umano'y pang-aabuso na maghahain ng reklamo laban kay Congressman Duterte, aaksyonan ito ng House Committee on Ethics. Rosa Licos. So, tama si VP Sara. Kung nakita ng taong bayan ang video ni Pulong Duterte, it's up to the Filipino people kung iboto ba nila ang mga Duterte o hindi. Itong si Adjong naman, wala ka ng ibang pwedeng ikwento, kundi meron ka talagang ika-comment sa mga Duterte. Tumahimik ka. Kala mo na kung sino. Binabanatan ka nga ni Joey at ni Sasrugando. Hindi ka nga makaimik. Napahiya ka dun eh. Diba? Ito. Next topic natin. Itong patungkol naman sa ICC, no?
na nag-apela na po itong legal team ni former President Duterte na gusto nilang matanggal itong dalawang judge na ito o sino itong mga judge na ito na pwedeng magiging bias dito sa pre-trial ni Tatay Digong. Ito, panoorin ninyo. Ibinasura ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag isama pero binasura ang dalawang Wala tayong magagawa dyan kung ibinasura yan ng ICC. judge sa paglitis ng kaso nito. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure and Evidence ng Korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa pahayag ng Pangulo ng ICC, hindi pwedeng humiling ang partido ng So, itong mga legal team, no, kahit i-request nila ito sa ICC, hindi pala pwede. Unless if mismo ang mga judges dyan sa ICC ang magsabi, okay? At it will undergo investigation kung ito mga judges ba ito, bias ito, o meron itong conflict of interest, o kaya hindi natin ito isasali sa pag-judge dyan sa pre-trial. Sasakdal na alisin o palitan ang mga itinalagang judge dahil sa paglabag ito sa proseso ng hukom. Kamakailan ng hilingin ng Kung ipaglabag yan, kung nasa procedure yan, wala tayong magagawa dyan, di ba? kampo ni dating Pangulong Duterte na Pero tanggalin ako naman, kudos to the legal team of former President Duterte. At least ginawa nila ang lahat ng options na pwede nilang magawa. Okay? Isa yun pero at the end of the day, ICC pa rin ang masusunod. sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini. Yun yung mga judge. Pakinggan nyo, ito yung mga judges na gusto nilang tanggalin Wait muna. Sina Judge Rain Judge Rain? Bakit yun Maranya del Socorro. Sina Judge Rain Wait. itinalagang judge dahil sa paglabag ito sa proseso ng hukom. Kamakailan ng hilingin ng kampo ni dating Pangulong Duterte na tanggalin sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maranya del Socorro Flores Liera sa pretrial chamber para maiwasan ang anilay bias o hindi patas na paghatol sa kaso. Samantalang kahapon, pinasasagot ng Ombudsman ang mga opisyal naman ng gobyerno ng Pilipinas na sangkot sa pag-aresto sa dating Pangulo. Git ni Vice President Sara Duterte, dapat din daw managot si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagpayag nitong maaresto ang ama. Mga kapatid, ako po si Ruth. So, ayan at least mga magagaling po itong mga abogado legal team ni former President Duterte. At kitang-kita doon na mismo imbestigahan rin ang dito sa Pilipinas ang procedure ng pag-aresto kay Tatay Digong, kasi kung merong matutuklasan na illegal at hindi tama ay maibasura ito at posibleng makabalik kaagad itong si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Okay? Pero ibinasura rin naman yung request ng legal team ni Tatay Digong. It's okay. At least patuloy pa rin yung pre-trial, pero we are hoping na mananalo siya sa pre-trial. Okay? So, yan po Klarong-klaro yun na panawagan ng mga ilan nating mga kababayan ay managot ang dapat managot. Pati itong si Bongbong Marcos ay dapat managot dito. Okay? So, kayong mga audience dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Ay, meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe kayo dito kasi ang daming videos doon na hindi natin makikita sa main channel natin. Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe na po kayo. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye!